ang preparasyon na ginagawa namin sobrang mahigpit, sobrang busy namin sa pag-iensayo. Kailangan kasi medyo mahigpit ang mga kalaban, kaya talagang pinagbubutihan naman pag-iensayo sa umaga. Sa ngayon, halos araw-araw ako nag-iensayo sa kabayo ko kay Batang Manda. Talagang focus kami dyan sa Grande. Sa darating na lang. Yung mga workout namin tsaka yung mga ensayo, yun po, pinaghandaan po namin. Sa tingin nyo po, Yung araw-araw lang po namin na routine na ensayo, trangko, yun lang po. Bali ang preparasyon namin sa kabayan na si Bea, nung Wednesday, nag-barrier na uli siya. Siguro bastante na yung preparasyon namin, maayos na. Kumbaga medyo relax na lang kasi sa susunod na linggo na yung labanan. darating na lang. Sa preparasyon na gagawin namin, wala naman pagbabago eh. Ganun at ganun pa rin naman paghahanda ng trainer kong si Jason Sodan. So kung anong nakaraang preparasyon namin, ganun pa rin naman. Sa tingin nyo, Siguro magpapakondisyon. Pares kami ng kabayo ko, pares kami magpapakondisyon para syempre handa kami dun sa laban na lalabanan namin. Yung kabaya ko underdog eh. Pwedeng makachamba. Pwedeng makachamba dahil nga hindi rin siya basta-basta, hindi rin kami basta-basta magpapatalo. Siyempre lalabang kami. Ang sa akin, medyo mataas ang panalo kasi magaling yung huling panalo ng kabayo ko. Panlaban sa kanya. Lahat naman malaki ang chance dyan eh. Apat naman ang paa niya ng mga kabayan namin. Pero may mga lamang po dyan. Hindi tayo, sana makaraos o makachamba. sa tingin nyo po, Para sa akin po, malaki po. Gawa ho nung last run po namin ni Steel Samaw, kami po yung nanalo ng third leg triple crown. Sa tingin ko, malaki yung tsansa ng kabayo ko kasi pare-pare sila ng galing. Pangalawa, sa tingin ko sa break of the game lang magkakatalo kami. Tingin ko, malaki yung tsansa. Siyempre, positive think ako sa laban na yun eh. Depende na lang kung ano magiging labanan ng Kwartos tsaka Aire. Pag medyo tumulin ng Aire, medyo pababor sa amin. Pag hindi tumulin, medyo mahihirapan kami ng konti. So yun ang pag-asa namin na nakikita kong pag-asa namin malaking tsansa para manalo, yung tumulin ng Kwartos. Kasi halos lahat ng kalaban namin speed boys. Kami yung literal na deremasa. Siguro nasa 75%. Ang dalawang mahigpit na makakalaban ko yung Bea Bell tsaka yung Batang Manda. Yun ang tingin kong mahigpit na makakalaban namin. Yung Bea Bell, kasi yun, medyo kaedad niya yun, kababata niya yun, kalaban niya sa Triple Crown. Tingin ko yun ang kalaban. Yung Bea Bell, Batang Manda, Worshipful Master, yun po yung tatlo. Halos po lahat lalo na po si Batang Manda pati si Bea Bell po. Sa tingin ko, magandang karera ito kasi unang-una pare-parehong magagaling. Nandiyan si Worshipful Master, Batang Manda, isakay ko na si Bea Bell. Tingin ko abangan nila magandang laban to. Halos lahat wala akong nakikita na lamang kasi nakikita ko lahat ng pare-pares ng buti, lalo na nagkakalaban sila ng Triple Crown. Wala nanalong malayo. So yung nakalaban ko nakaraan ng Triple Crown, sila pa rin. Hindi naman kami iba-iba yung nanalo ng leg na yun, kaya lahat halos na chance. Si Bea Bell at si Batang Manda. Thank you po Pilracom, PCSO. Good luck po sa atin. Bayang Karolista, supportahan nyo kami. Thank you. Thank you po sa Pilracom PCSO. Salamat po. Thank you po sa Philippine Racing Commission and sa PCSO for sponsor ng mga karera namin, lalo na sa mga stake races. Salamat po. Maraming salamat po sa Pilracom pati sa PCSO sa pag-sponsor po ng karera ko. Thank you po. Thank you sa sponsor sa Pilracom at saka sa PCSO. Maraming salamat Pilracom
Salamat sa pagsuporta pa rin sa karera natin. Mabuhay po kayo. Maraming salamat unang-una siyempre sa Pilrocom sa pagbibigay nila ng magandang karera at papremyo, and then sa PCSO na laging sumusuporta sa bayang karerista at sa industriya ng karera. Maraming salamat.